So dito tayo mga kababayan, kay Harry Roque. Ito po mga kababayan, ang patungkol kay Harry Roque, na kung saan mga kababayan, eto na ang kinakatakutang araw ni Harry Roque. Di ba naalala nyo mga kababayan nung nag-live tayo dito? Nung mga ilang araw na nakalipas, merong nag-send sa akin ng location kung nasaan si Harry Roque. Mga kababayan, ito po ang nangyari. Wait lang mga kababayan, naririnig nyo po ba ako? Ng location, kung naririnig nyo po ba ako? Mga kababayan, ito po, pakinggan nyo po. Si Harry Roque, ASAP, uuwi na ng Pilipinas. Humiling na ang gobyerno sa Interpol ng Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito raw ay para mapabilis ang pag-aresto sa kanya. At kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Casio. Magandang gabi, Corina. And I apologize, I cannot go on cam. I'm still at the office of the detention facility pa po tayo. Yes, perfectly fine, sir. Si Ginoong Harry Roque ba ay nandoon pa rin sa the Netherlands base po sa inyong monitoring? Kagabi po, pinapanood po natin yung kanyang vlog. And we have good reason to believe that he's still in the Netherlands po. Okay. So, ang Netherlands po ba, meron tayong extradition treaty with the Netherlands, ang Pilipinas? Upon checking po, ay wala po tayong extradition treaty with regards to the Netherlands. Okay. Pero marami hong pamamaraan para Yan po ba, may boses na po tayo? 15th, there will be 10 million angpao rain every day. From December 15th to... Yan po ba, may boses na po tayo? Ayan. So, mga kababayan, yan po ang patunay na humiling na ang gobyerno sa Interpol ng Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. So ngayon mga kababayan, alam po natin na si Harry Roque ay nasa Vienna, Austria po ngayon. So ngayon mga kababayan, lumiliit po ang mundo ni Harry Roque. Lumiliit po ang mundo ni Harry Roque. Kaya mga kababayan, eto na nga, kung naalala ninyo, nakaraan ay si Harry Roque, sabi niya, medyo halos mag-isang taon na daw siya mahigit, doon hindi niya nakakasama ang kanyang pamilya, hindi niya nakakasama ang kanyang asawa, yung mga anak niya, instead na makita niya, inano daw, tawag doon, yung visa daw parang ni-revoke ay tawag doon, tinanggal, no? Hindi daw pinayagan, no? At eto na nga, yung asawa naman niya nakakasama niya bago siya pinapunta ni Sarah sa Netherlands. Sabi ni Roque, pinapunta daw siya ni Sarah. Tapos ngayon ay nasa Vienna na siya. So ngayon, mga kababayan, sumisiki po ang mundo ni Harry Roque. Kasi mismo po, mga kababayan, humiling na ng Red Notice sa Interpol. Maliit naman talaga ang mundo niya, sa tuktok lang ng anit niya. Di ba, Ma'am Clarita R? At take note mga kababayan, si Harry Roque po, hindi na po yan basta-bastang makalipad or makalipat ng ibang lugar. Kasi bakit mga kababayan, maskin mag-book siya ng hotel, hindi po siya makakapasok. Kasi, according mga kababayan, sa aking pagkakaalam, kasi nag-research po ako kanina, kung ikaw ba ay ma-block ang passport, pwede ka bang mag-check-in sa isang hotel? Hindi ka po basta-bastang maka-check-in sa hotel, lalo na wala kang passport kasi blacklisted na po si Harry Roque, mga kababayan. So, naka-block na po ang kanyang passport. So,
alam naman po natin sa mga naka-experience ng abroad, 'di ba? Sa naka-experience ng magmamasyal sa ibang bansa, kapag blacklisted ka, hindi ka po talaga makasakay sa eroplano. Pangalawa, syempre, pag dumaan ka ng immigration, i-check passport, hindi po ID, passport. Kahit saang bansa po passport. Ngayon mga kababayan, kung ipakita man ni Harry Roque ang kanyang passport, sa madaling salita po, ay matitrace po yan ng immigration, mga kababayan, na blacklisted siya. Kasi pag i-search yan kung saang country, Philippines, lalabas po yan blacklisted. Tapos lalagay yan kung anong dahilan, kung anong bakit siya blacklisted. Pag na-trace yan, na ganun ang nakalagay at ito ang dahilan na may kaso siyang ganito, puganti siya, may human trafficking, doon na siya mahuhold sa airport. Or, kasi alam po natin mga kababayan, na sa ibang bansa, not only airport, but also tren. No? May tren, may airport, may bus. So yung iba kasi mga kababayan, hindi kasi katulad sa atin dito sa Pilipinas na napakaraming pulo natin, island or isla. Sa bawat isla, sumasakay tayo ng eroplano, barko, or minsan nagbubus tayo or nagkukotse, naglaland travel. Pwede naman maglaland travel, ngunit sasakay tayo ng roro or barge para makatawid tayo from Manila to Mindanao, pwede yung ganon. Pero mga kababayan, sa ibang bansa kasi, dikit-dikit lang ang country. Ang tawag sa kanilang pagitan is border. Katulad sa Mexico at Amerika, di ba may border sila hanggang sa dagat, no? Ang haba ng mga borders. Mga border na nilalagay ni Trump para hindi makalusot yung mga taga-Mexico. So ngayon mga kababayan, syempre hindi ka basta-basta makatawid sa bansa to bansa kasi may borders po yan. So bago ka po dumaan sa border, ay i-check po yung passport mo. Hindi po pwede magpakita ka lang doon na ID na Netherlands. Ano ka? Di ba kasi ang pinagyabang ni Harry Roque mga kababayan, siya daw po ay merong ID binigay po ng Netherlands. Yun ang sabi niya. Binigyan daw siya ng Dutch authority ng ID na manatili siya sa Netherlands. Ngunit mga kababayan, si Roque po ay nasa Vienna, Austria po ngayon. So ngayon mga kababayan, sa madaling salita, kapag na-blacklisted ka po, hindi ka pwedeng tumawid sa anumang bansa. So ano po ba mga bansa na nakapalibot sa Vienna, Austria? Pag sinabi nating Europe, nandyan po yung Germany, nandyan po Netherlands, no? Nandyan po ang ano-ano pang mga, may Paris, di ba? Nandyan po ang London, Paris, nandyan pa ang Italy, di ba? Basta lahat na yan, France, magkakadikit na yan. Oo, so ang pagitan dyan, either mag-airplane ka, or mag-train ka, or mag-taxi ka, mag-bus ka. Pwede yan. Pero dadaan ka pa rin ng immigration. Oo, sa Czech Republic, Germany, 'di ba? So mga kababayan, hindi po basta-bastang Schengen country. Hindi siya pwedeng tumawid kasi wala nga siyang maipakitang valid na document or sa madaling salita, passport. Paano to ngayon mga kababayan na ang mismong government of the Philippines ay humiling na sa Interpol ng red notice para kay Harry Roque? Nako po, mga kababayan, ito nga ang problema. Interpol red notice. Corina, I am at liberty to inform the public now na kaninang hapon pa lamang ay nagbigay na ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig Regional Trial Court through the Honorable Judge Ana Toma Cruz. Kinansila na po ang pasaporte ni Ginoong Roque, ni Binibining Catherine Cassandra Leong, ni Binibining Ronaldin Baterna, at ni Ginoong Dennis Cunanan. Sa pagkakakansila po na ito ng kanilang mga pasaporte, lalo na sa parte ni Ginoong Roque, mas mapapabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun, okay. So, para lang po klaro, this is for human trafficking. Ano po ba yung eksaktong kaso ni Ginoong Roque? Kasi ang dami pong nagkakasuhan ngayon, baka nalilito na po kaming lahat. Dalawa ang kaso ni Ginoong Roque. Yung una po ay yung warrant of arrest na nilabas po ng Angeles Regional Trial Court. That is for qualified trafficking in persons. At nitong Agosto naman po ng kasalukuyang taon, nakasampa po ng kaso sa kanya ang National Bureau of Investigation inciting to sedition primarily, at meron na rin hong nilabas na warrant of arrest para kay Ginoong Roque sa kasong iyon. Pero ang so ibig sabihin mga kababayan, ang kaso ni Harry Roque is dalawa. Human trafficking at saka inciting to sedition. Naku po, ito yung pagtawag niya kay PBBM ng ngiwi, bangag. Naku po,
mga kababayan. Ito na nga ang sinasabi ko, na lumiliit na po ang mundo ni Harry Roque. Kasi kansilado na ang kanyang pasaporte. So mas mabilis po siya na malagay sa red notice ng Interpol, which is pareho kay Arnie Tevez. So kung nakita niyo si Arnie Tevez, mga kababayan, no? Napauwi mula sa Timor-Leste ba? Or Timor. Nalilito ako sa dalawang bansa na yan eh. Timor or Timor-Leste. Parang pareho lang yata yan. No? So, mga kababayan, napauwi. So, si Harry Roque may possibility nga. So, mga kababayan, tandaan ninyo, inciting to sedition at human trafficking. So, kung hindi man siya makakapauwi sa inciting to sedition, kasi sabihin niya na political persecution, diba? Kasi kinasuhan siya, mga kababayan, ng inciting to sedition. Pwede niyang idahilan yan doon na kaya siya ayaw umuwi at file siya ng asylum doon kasi nga political persecution ang tawag dyan, pinulitika siya, ganyan-ganyan. So ngayon, hindi niya po malulusutan itong human trafficking. Kung lumusot man siya dyan sa inciting to sedition, pero yung human trafficking, hindi niya po malulusutan yan. Mauuwi at uuwi at uuwi talaga siya, mga kababayan. Ako, sabi ni Aerodynamics, may po si Tia Morina sa'yo. Ayaan mo siya, inggit yan siya. Mas mahirap gumalaw mula sa point to point, no? Alto Unified, di ba? Alto Unified visa sa Shingen ba pagbasa niyan? Shingen. Ayan, need ipakita sa border na tatawiran ang passport. Lahat naman po, 'di ba? Ako never akong nanood sa mga vlogger ni Lustay. 'Di ba, Ma'am Lilito Nini? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, medyo sumikip na po ang mundo ni Harry Roque sa mga oras at sa mga araw at sa mga buwang ito. 'Di ba? Sabi ni Henry Nunez, idol, paki-check nga si Nancy Bicolana. Masyadong nagmamagaling kasi. Hayaan mo siya, Sir Henry Nunez. Oo, trip niya yan. Diba? Oo, nako, Harry Roque, kumain ka na ng maraming humba dyan habang kaya mo pa. Kasi kapag dinampot ka na ng Interpol dyan, naka-red notice ka na, good luck. Diba?